Kaya sa mga kalakbay, we are back with another video. Nasa likod natin ngayon mga kalakbay ang isa sa inaabangan na adventure bike ngayong 2025. Ito ay ang Zontes 703F na napakaganda 3-cylinder monster na sobrang solid ng tunog. At kita nyo naman mga kalakbay, from the looks itself, unique na unique. Pogi. Yes, so mga kalakbay, first impression natin dito sa Zontes 703 is grabe, napaka-solid. Ang ganda ng profile niya, hindi siya yung mga katulad ng mga adventure bike na nakikita natin ngayon. Meron siya sariling unique feature which is yung tambucho niya. Yan, kita nyo dito. Tatlo yung butas ng tambucho. 3-cylinder kaya napaka-angas ng tunog. So, nasa inyo na lang kung gusto nyo magpalit ng exhaust kapag bumili kayo ng 703, pero ang ganda na nito eh. So mamaya magsa-soundcheck tayo mga kalakbay, paparinig ko sa inyo. So pakita natin yung features ng motor ngayon mga kalakbay. So makikita nyo dito mga kalakbay, wala siyang susian. So ang susian nito ay ito. Ayan mga kalakbay, mukha siyang relo. Yan o. So nung una nagulat din ako mga kalakbay kasi hindi ko akalain na may ganitong technology na pala ngayon na kita nyo naman, mukha na rin siyang accessory kapag suot-suot mo. So, ang ano natin mga kalakbay, double press lang ito. Double press. Yan. Nakita nyo yan? Mag-o-open. So, kapag i-start nyo siya mga kalakbay, dapat hawak nyo yung clutch. Wait, buksan natin. Kaya mga kalakbay, nabuksan na natin ngayon. Kita nyo naman yung tunog niya. Yan o, lapit konti yung mic. Pwede natin bomba onte para marinig nyo. Bomba! Responsive ang throttle mga kalakbay. So yun yung tunog ng 703F, napakaganda lalo na kung gusto niyo palitan ng aftermarket na exhaust. So masosolid yung tunog niya. Pero ako okay na ako, ang ganda ng tunog niya kahit stock pa lang. Pagdating naman sa panel gauge mga kalakbay, kita nyo napakaganda, ang futuristic ng itsura. So meron siyang modes kung gusto niyo palitan yung interface. Makikita nyo dito yung buttons niya, marami siyang buttons pero papaliwanag ko sa inyo yan lahat. So just click the OK, pindutin nyo lang siya na matagal. So makikita nyo dito yung mga settings. Yan. So, pili tayo yan. Ride control, merong DVR, may information, interface, at settings. So, punta tayong interface. Kung gusto nyo palitan mga kalakbay. So, meron siyang sport, meron siyang connection, yan. Kung gusto nyo nakakonect sa phone nyo or sa navigation nyo. So, meron din siyang city for city riding. Makikita nyo yung, sa interface niya. Meron din siyang adventure. And meron din siyang, yan, yung may ibang style. So, ako, ginagamit ko mga kalakbay is yung sport. Yan, kasi mas maganda. So, just click OK lang din mga kalakbay. So, makikita nyo dyan yung PSI ng gulong nyo. Makikita nyo dyan yung fuel consumption, yung temperature ng motor. Tapos mga kalakbay, makikita nyo dyan E. So, kapag umaandar yung motorcycle, pwede mo siyang palitan ng sports mode. Meron siyang eco mode, meron din siyang sports mode. Press nyo lang to. Kahit umaandar siya, pwede nyo siyang mapalitan. Yan o. So, just press this one, yung mode. So, makikita nyo rin ito mga kalakbay sa ilalim ng itong power button. This is the heated seats. Yan. So, 3 arrows indicating kung gaano kainit yung gusto nyo na pagkainit nung sa warmer nito sa kamay. So, yan. Power button kapag bubuksan nyo na. So, balik tayo dito sa interface mga kalakbay. Di ko na kayo ibobore dito mga kalakbay kasi madali lang naman siya magets. So pindutin nyo lang ulit. Yan. So kung gusto nyo i-back, ito yung back button. Yan. Just press this one. So meron din siyang control na seat. Kapag itong seat ay magpa-pop lang yung likod. Yan. So just long press this one.
Left and right button, signal switch. Meron din siyang hazard button in this one. So makikita nyo dito mga kalakbay, ang kagandahan, meron na siyang MDL. So ito yung button na yon. Kapag pinindot nyo siya, ay iilaw na yan. Meron siyang white light, meron din siyang yellow light. Pakita ko sa inyo. Dapat naka-on yung motorcycle kapag gusto nyo paganahin to. Pakita ko sa inyo ngayon. So ngayon, open natin mga kalakbay. So malayo ka lang ng onti sa motor, nagsha-shutdown na yung motor kapag hindi mo malapit tong susi na to. So yun yung kagandahan doon for safety feature. Open natin. Yan, so makikita nyo dito mga kalakbay, naka-off pa siya. So yung switch na pinakita ko kanina, double click tas long press lang. Yan. Yellow light to, pwede mo rin siya palitan ng white light. So yan, naka-white light. So medyo tricky lang mga kalakbay. Kung gusto niyo palitan ng from yellow to white, double click nyo lang yung button na yon. Magpapalit na siya. So tansya-tansyahin nyo lang. Yung ilaw naman niya, na-testing ko siya kagabi, okay din naman. Malakas din yung ilaw niya. So hindi rin siya tutok masyado sa mga kasalubong nyo, kaya okay din, approve. Kagandahan doon mga kalakbay kasi built-in na siya. Di na kayo magdadagdag pa ng aux light. Nasa inyo kung naglo-long ride kayo, kung nagbubundo kayo, nag-adventure ride kayo. Mas better kung magdagdag din kayo. Pero okay naman siya. Magagamit nyo siya for city driving. Yan. So ibang feature pa is meron na rin siyang underbody protection. Kung gusto nyo mag-trail, hindi ka na matatakot na tatamaan siya ng bato. So yun yung maganda, kapalo. So the whole underbody is covered na. So compare ko lang siya sa SRT ko. Yung SRT 800 natin, mataas yung clearance pero hindi ganyan ka-wide yung cover niya sa ilalim. So yun yung kagandahan doon kasi hindi ka na maghahanap pa ng aftermarket na cover. Tapos syempre yung likod natin is napakaganda rin ng suspension, yung monoshock natin. So yung sa akin naman ay pag ganun. Yung rear suspension natin. So mamaya matitesting natin to sa twisties ng Marilaki mga kalakbay. So yung ating front suspension is Marzocchi na rin. Ating brake system is J1. Tested ng J1 sa akin sa CF Moto ko, sobrang ganda ng ng kapit niya ng J1. So yun pa ang isa sa magandang feature dito mga kalakbay. Pakita ko sa inyo ngayon ulit, balik tayo sa interface. Just press ulit yung OK button. Kapag press nyo siya, ang feature nito na isa sa nagandahan ako is meron siyang built-in na camera. So meron siyang built-in na camera for front and rear. So pakita ko sa inyo. Yan. Front camera, makikita nyo. Nilinaw niyan mga kalakbay. Tapos back natin, meron din siyang rear. Yan o. Ayan siya. So rear, makikita nyo naman dito. Yan yung tricycle. So yung rear camera niya is this one. Yan o. Hello. Sa kabila, front camera is this one. Ayan, nakikita nyo dyan. Pero mga kalakbay, makikita lang yung dapat kapag umaandar siya, pwede nyo siyang i-on para makikita nyo magre-record siya malinaw. Kasi tinry ko siya ng naka-on lang yung panel natin. Medyo wala kang makikita, blur lang yung nakalagay. So, dapat siguro habang umaandar ka, naka-on yung camera. So, kung gusto mo hanapin yung mga na-record mo dyan, if ever, just lang press the DVR. Yan, makikita nyo naman dito nakalagay front camera playback, rear camera playback. Yan. So, madali lang hanapin. So yan, nandito lang lahat ng controls niyan mga kalakbay, hindi ka mahihirapan hanapin. So isang feature pa mga kalakbay, kapag pinatay mo na siya, patay natin ngayon. Yan, mamamatay siya. So kapag nilagay mo siya dyan, automatic na siya maglalak mga kalakbay. Ayan, nakalak na yan. So isa rin sa napakagandang feature, hindi ka na mahahassle pag may susi kasi diba usually ang inaano natin, dinidiin pa natin. So hindi ka na mahihirapan magganon. So itong 3-cylinder monster na to ay 22 liters ang kayang ikarga. So, ready for adventure riding na rin siya. Pati ang ang front suspension natin ay adjustable din. Yan. So, may pihitan yan dito. Adjustable na rin yan. Ang windscreen,
Okay naman, hindi siya adjustable, pero for my height, pasok naman siya. Pakita ko sa inyo. Yan, yung windscreen, pakita ko sa inyo yung kung anong gaano kalaki. Yan. Yan, for my height. Yan, so pag naka-adventure helmet ka, yan o. Pag ano nang pasok ng hangin, okay din. So kahapon, inabot tayo ng ulan, so medyo nabasa-basa yung damit natin. Nung tinayuan ko naman, okay, natuyo rin agad. Pasok din yung hangin dito, lalo sa gilid. So compare ko lang ulit sa SRT. Sa SRT kasi merong ganun. Kaya yung hangin din na di-deflect siya sa sides. Ito, maliit lang yung ano niya, yung side windscreen niya. Kaya pumapasok din dito. Pasok din sa legs mo. Hindi siya ganun kainit. Yan, so mga kalakbay, nakita nyo na yung mga features ngayon. Ngayon, i-road test naman natin. Dali natin siya sa Twisties ng Marilaki. Pakita ko sa inyo yung performance niya. Let's go! Na mga kalakbay, test na natin. Nandito na tayo sa beautiful road ng Marilaki. So, ako, first impression ko mga kalakbay dito sa Zontes 703F, napaka-smooth ng power. Wala kang mararamdaman na vibration sa engine. So, sobrang napakaganda. Siguro ang cons ko lang mga kalakbay ay medyo mainit lang siya sa legs. Umaangat yung init niya. Pero the rest naman okay na okay. Yung power na bigay niya, okay, hindi ka rin naman na itatapon kahit naka sports mode ka. So ngayon naka sports mode tayo. Makikita nyo, kahit rolling siya, pwede mo siyang palitan dito ng sports or eco mode. Yan. So 97 horsepower mga kalakbay. Not bad for an adventure bike na pwede mo ring ihataw. So yun nga mga kalakbay ang kagandahan. Kasi kung gusto mo ng magandang tunog, at the same time komportable ka sa ride, Zontes 703F ang para sa'yo. Syempre kasi kung gusto mo pang pagandahin yung tunog, palit ka na lang ng tambucho sa likod, diba? Pero kung gusto mo yung chill lang, hindi ganun kaingay, okay na rin yung stock mga kalakbay. Angas din talaga ng itsura ng stock muffler mga kalakbay. Kasi 3 butas, unique na unique. Wala kang makikita ang stock muffler na gano'n. Kung gusto, may cut delete mo na lang, diba? So 699cc displacement, napakaganda, napakabilis din. So sa akin, okay na okay. Hindi ka gano'n ibabato talaga ng power niya. No? Pero kung gusto mo nang mabilis, kayang-kaya niya rin ibigay. Smooth grabe. Gusto ko lang ulit magpasalamat sa Bristol Philippines, sa Zontes Philippines, sa pagpapahiram sa atin ng napakagandang bike na to. Sana mapahiram pa nila tayo soon. Yan, ng iba pang mga lalabas na unit ng Zontes, ng Bristol, or ng Moto Morini, ng QJ Motor. Yan, maraming salamat po ulit. Ate Angel, maraming salamat. Solid ate. Yan, So yan mga kalakbay. Isang feature din pala mga kalakbay na napakaganda, meron siyang quick shift. So hindi ka na mapapagod humawak ng cambio. Yan quick shift. So downshift lang yun. Engine braking, solid pa rin ang engine braking niya. Wala ka pa rin mararamdaman ng struggle. So not bad for a 19-inch sa harap, 17-inch sa likod na rims natin. Madaling i-banking, ang daling i-maniobra. Walang kahirap-hirap. Na-try ko na rin siya sa traffic kahapon. Masasabi ko lang mga kalakbay, sobrang gaan niya, sobrang nimble. Mas magaan siya sa adventure bike na ginagamit ko, yung isa, yung SRT 800. Mas nimble siya. Yung power niya mas okay. Okay din yung power niya. Hindi ganoon kalakas, hindi ganoon ka-torque, pero okay din, mabilis din siya. Sayang hindi ko lang siya matetest sa off-road Sana sa susunod matest natin sa off-road to. So yun, isa sa pinakamagandang feature na nagustuhan ko, yung quick shift. Ramdam na ramdam mo yung bang 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 bang, yung paakyat Yung mga kalakbay, twisties check. Napaka-solid. Umihiga rin. Ang ganda ng handling niya. Solid. Sarap din higa, dito So ang nakalagay na gulong dito is Michelin Anarchy Adventure. Kaya napaka solid din, kapit na kapit din sa kalsada. Ako mga kalakbay, recommended ko tong Zontes 703F. Ang ganda, kahit siguro beginner ka or next big bike mo, hindi ka masya-shock sa power niya. Okay na okay.
Hindi ka masyasak sa torque. Relax position. Pwede mong dalhin sa malayo, pwede mong ipambundok. Ganda. Fuel efficiency mga kalakbay, siguro kung gusto mong dalhin sa malayo, iwas sports mode ka na lang. Syempre malakas pag sports mode eh. Yan, eco mode. At least meron siyang ganong modes. Meron siyang dalawang mode. Meron siyang eco and sports. Kung makakapili ka, 22 liters. Malaki pa rin ang tank capacity niya compare sa mga ibang big bike na nandyan. Kaya hindi ka manghihinayang dalhin sa malayo. Yun lang mga kalakbay. Quick review lang natin dito sa Zontes 703F. Napakaganda. If you're new to my channel mga kalakbay, please like, comment, and subscribe para lumago pa tayo mga kalakbay. Ako gusto kong ma-share sa inyo yung mga ganitong experience mga kalakbay. Ako dati nangangarap lang din mga kalakbay, pero nabibigyan tayo ng chance. Maraming salamat po ulit. Yan, so akyat lang ako saglit. Iakyat ko lang to 703, tapos balik na rin tayo. Yan mga kalakbay, kakatapos lang natin kumain dito sa Padayon Coffee. So quick breakfast ride. At least napakita ko sa inyo yung features ng napakagandang motor na to. Zontes 703F recommended. Adventure kung gusto nyo ng bilis, pasok din to. Ganda ng suspension, ganda ng brakes. Yan mga kalakbay, check out Bristol Motorcycle, check out Zontes Philippines kung gusto nyong i-avail to. Maganda rin yung color black na colorway. Yun yung nakita natin sa kasa ng QJ Motor Antipolo. So check out nyo rin yan mga kalakbay. Pero para sa akin itong colorway na to unique, sobrang head turner. So kung gusto nyo ng ibang kulay na nag-i-stand out, ito magandang kulay ito. Yan, so mga kalakbay, balik na tayo ng Antipolo ngayon. Tingnan nyo sa page natin yung mga pitik natin gamit itong motor na to. So yan mga kalakbay, don't forget to stay safe and peace out. Woo!